Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bagong taon at itong ating unang pagsasama sa taon na ito para mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo pinagpala dahil malaya tayo nakakapag-aaral ng salita ng Diyos, malaya tayong nakakapagbulay-bulay at ating nasusuri kung ano talaga yung nais na ipahatid ng Panginoon para sa atin. Ngayon, 2016, nawa patuloy tayong maging masigasig at saliksikin ng kanyang salita. Bago tayo magsimula, tayo manalangin muna. Aming Amang mapagpala, salamat po sa buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na narito kami upang mag-aral at alamin ang iyong kalooban, Panginoon. Ngayong 2016 na ito, Diyos, lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan, sa kabila ng aming mga kakulangan, kahinaan, ay nandiyan ka laging lubos na nagpapatawad sa amin, nagbibigay sa amin ng kalayaan at kakayahan, O Diyos, makalapit sa iyong trono ng masaganang biyaya. Minsan pa, mangusap ka sa amin pamagitan ng iyong pasalita, O Diyos, na ito'y magsilbing hamon at pagkain ng aming kaluluwang spiritual. Sa iyo po muli ang kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ng Jesus lamang. Amen. Ang ating pong mensahe ngayon ay na kung saan ay hinango natin mula sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 15. Ang ating pong mensahe ay pinamagatan ko siya na kung saan ay dakilang halimbawa ng iglesia. Okay? Or sa mas maganda pong pakinggan pagdating sa English ay exemplary church practice. Ngayon, sinasabi rito sa unang Timoteo, babasahin ko po sa inyo sa English, hindi ko po nakuha yung magandang Tagalog, pero ito pong sinasabi. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good. And it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. For this I was appointed a preacher and an apostle. I am telling the truth. I am not lying. A teacher of the Gentiles in faith and truth. I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Likewise also so that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing, if they continue in faith and love and holiness with self-control. Ngayon, doon sa mga talata, mayroong tinatawag na mga ethical issues na kung saan ay pinag-uusapan. Meron din doon ilang bagay patungkol sa iba pang mga issues, but hindi yun ang ating bibigyan pansin. Ang ating bibigyan pansin ay isang ethical issue na umiiral sa sitwasyon doon sa Church of Ephesus na pinagpapastoran ni Timoteo. Ngayon, makikita natin, meron dong senaryo na pinapakita ay nagkakaroon sila ng tinatawag na kaguluhan or diskusyon or something that create troubles. Pero bago tayo dumako doon, ito muna ang gusto kong ibato sa inyo. Ang katanungan, bilang iglesia ng Panginoon o bilang mga tinawag niya, ano ba talaga ang inaasahan o ano ba talaga ang gusto ng Panginoon na maipakita natin sa mundo as ambassador of the gospel, bilang tagapagtaguyod o bilang tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo? Ano ba ang inaasahan ng Panginoon mula sa atin bilang iglesia? So yun ang gusto kong tutukan natin, yung issue na ito. Hindi yung issue na kung saan ay tumutukoy sa ibang mga aspects gaya ng personal relationship of man and woman and ano ba yung status nila sa harapan ng Diyos. That would be on another topic. But ngayon, ito ang pag-uusapan natin. Kundi tayo bilang isang iglesia, ano yung ating role na ginagampanan sa lipunan ng ating ginagalawan na kung saan nakatingin sa atin bilang mga
nakakilala na sa Panginoon. Pag sinabi ko nakakilala, I am not saying na ang ibang tao ay hindi pwede makakilala. Ang point ko is, now nakilala mo na siya in a very personal level, ano ang inaasahan ng Panginoon sa iyo na dapat mong gampanin para ihatid sa mga taong hindi pa lubos na nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Ngayon, tandaan po natin to. Ako naniniwala na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. This is the last days or the end times. Bakit? Sapagkat ang kaguluhang umiiral ay hindi na nagmumula o pinasisimulan lamang ng mga taong walang pananampalataya o ideolohiya. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos. Ang kaguluhan ngayon ay hindi lang nagsisimula sa labas, kundi maging sa loob ng iglesia o tinatawag na spiritual na institusyon. Hindi na ako nila mag-mention, but every religious group na kung saan nag-emphasize na sila lang ang tama at ito lang ang tama at dinidiin nila ganito ay ganyan, pagkatapos sila nagkukos ng trouble, ay isang naglalarawan ng matinding palatandaan na ang Panginoon ay muli nang babalik. Kaya dapat tayo maging, gaya ng sinasabi ni Amos, no? Prepare to meet thy God. So, dinidiin dito, makikita natin na maging ang espiritual na institusyon na tinatawag o tagapagdala ng mabuting balita o tagapagdala ng kapayapaan, ng kaayusan, ay nadadaya na rin ng kaaway o ng demonyo sa paraang maipipilit nila, ipinipilit nila ang kanilang gusto. At kapag hindi ka sumunod, ay tatawagin kang infidel o lapastangan at nararapat kang hatulan ng kasamaan. Ibig sabihin, o ng masama, dahil masama ka eh. Umagsano, you're a bad seed. You are not in the right track of God's will sa kanilang pananaw. Ang kanilang ekspresyon ng kanilang pananampalataya lamang ang tanging tamang daan. Ngayon, hindi dahil sila ay tama, no? Ang totoo nun, sila ay udyok ng kanilang personal na conviction. The problem is, with some religious groups, some of them actually, they even use the Bible. Okay? The Bible, as they said, is the rule of faith and practice. But as you will see, they don't use really the Bible as the rule of faith and practice. Kundi, yung kanilang mga personal convictions, yung kanilang personal preferences, yung kanilang mga traditional, customary traditions, ay nagiging mas mataas sa salita ng Panginoon at ginagamit nila ang salita ng Diyos upang suportahan ang kanilang opinion, conviction o preferences o nakasanayan na siya ang tama. At dahil dito ay nagkakaroon ng misguided ideas, ano ba talaga ang tamang daan? Ang totoo niyan, ang Panginoong Jesucristo hindi dumating sa lupa upang mag-promote ng relihiyon. Narito siya, sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, did he mention any religion there? No. The broken relationship that we have with the Lord is actually inayos ng ating Panginoong Jesucristo. At siya lang ang tanging daan. Ngayon, ginagamit ng marami ang relihiyon upang pairalin ang galit. Para bang dahil sa kami ang tama at kung hindi kayo susunod, masasaktan kayo. So hindi yun pag-ibig. Hindi ganoon ang Diyos natin. Hindi ganoon ang ating lumikha. Ngayon, sa ganitong klaseng pananaw, makikita natin hindi mensahe ng Diyos ang kanilang inihayag sa katauhan yung ating Panginoong Jesucristo. Maging ang tinatawag na biblikal na tagasunod o tayo mga tinatawag na biblikal na Kristiyano, sa panahong ito, nakakalungkot isipin, there are some Christian groups who even agreed with the system of the world. Alam niyo yun, yung parang nakikipag-compromise. Si Kristo ay dumating sa lupa, nagpakababa, sinugatan, nasaktan, nabuhay, naghirap, at namatay siya sa krus dahil sa pag-ibig sa atin. Itong tandaan natin, the Old Testament and the New Testament are connected. But the message of the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. But fulfillment, in a sense, it was put in a higher pedestal. Sabihin, mas mataas dahil ang mensahe ng Old Testament, yung mensahe doon ay si Christ, na kung saan ay nakatago. Sa New Testament, si Christ ay hayag. Pero bawat mensahe ng Old Testament ay pinataas ng New Testament sa mas mataas na level. Ngayon, kung titingnan natin mabuti sa katotohanan ito,
ang ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin, siya ay ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kapakanan, para sa ating relationship sa God. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pakinggan mo ang mensaheng ito. Kung ikaw naman ay kilala mo si Kristo at naghihintay ka sa kanyang puling pagbabalik, ano ang ginagawa mo ngayon? What are you doing? How exactly do you spend your time? How do you exactly waste your effort, your energy? How exactly you dispose your resources? In everything that you do you really honor God, worship God, glorify Him in every single way? Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng tinatawag na katubusan at kabanalan at kapatawaran ng kasalanan. Kaya wala nang sasakit pa sa Panginoon na makita tayong mga minamahal niya. Okay? Mga nakakilala ng personal sa Kanya ay tinawag upang maging asin at ilaw ang siyang pagsisimula ng galit at kaguluhan. Hindi tayo tinawag ng Panginoong Kristo upang ipagyabang na tayo ay Kristiyano. Hindi tayo tinawag ng Panginoong Kristo upang laitin ang mga taong wala pa sa salita ng Diyos. Tayo ay tinawag niya upang maging daluyan ng kanyang masaganang pagpapala. Now, ano ang ginagawa mo sa pagkakataon na yan? Ano ang ginagawa mo sa biyayang iyan na natanggap mo? Ano ang ginagawa mo sa opportunity na binigay niya sa'yo? You have all the privileges in life, the opportunity to share the gospel. And if you're listening and you don't know Christ yet, have you accepted Christ as your personal Lord and Savior? Tandaan po natin, kung talagang tayo ay lumalakad sa liwanag ni Jesucristo, pag-ibig ang nagpupumilit gustuhin at hindi maipilit ang gusto. Okay po? Ulitin ko. Kung talagang tayo ay lumalakad sa liwanag ni Jesucristo, pag-ibig ang nagpupumilit gustuhin natin at hindi ang maipilit ang gusto. Okay po? Kadalasan kasi, mas magbasa tayo ng salita sa istan ng Diyos eh. Marami pang katibayan upang ipakita na ang mundo ay nalalapit sa kanyang panahon ng pagtutubos. Ano bang ginagawa mo ngayon? Are you complacent with your faith? What are you doing? Subalit ang katanungan, minsan paulitin ko, ano at paano natin tunay na tinutugon ang tawag ng God bilang tagapagtaguyod ng kanyang layunin, bilang asin at ilaw ng mabuting balita sa mundong ito na puno at patungo sa pagkawasak? Paano tayo dapat mamuhay bilang isang katawan? Paano ba tayo dapat mamuhay bilang isang pamilya? Tunghayan natin ang mensahe ni Apostol Pablo at kung paano at ano ang ating dapat gawin. Una, kung talagang ikaw ay sinasabi mong may relationship ka kay God, tandaan po natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. If you're saying that your religion is the right way, tanungin mo sarili mo, do I love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my strength? Okay? At pangalawa, the summary of the law, and love your neighbor as you love yourself. So, point dito is, if you truly believe in the Lord, God Almighty, the maker of heaven and earth, at sinasabi mong love mo siya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. If you truly love Him sa apat na ito, na bumubuo ng paraan para ma-express mo ang pagkatao mo. Ngayon, hindi natin kayang tapatan o bayaran ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng God kasi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. At dahil dito, tayo'y kapos, ang Panginoon na nag-provide ng solusyon. Yun nga, si Christ. Ngayon, tinanggap na natin. Sabi doon, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At walang buhay na walang hanggan ang sino mang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kaya ang talagang sikreto na magkaroon tayo ng maayos na relasyon ay si Jesus Christ. Hindi dumating si Christ para mag-promote ng religion. Pero karamihan ng mga religion ngayon, even those who call themselves they are Christians, are insisting this is the right way. But sabi ni Christ, I am the way. I am the truth and I am the life. No one comes to the Father except through me. So kung titingnan natin dito, bilang asin at ilaw ng sanlibutan, kung talaga nakikilala natin siya, alam nyo kung anong patunay na talagang you really love your neighbor as you love yourself. Alam nyo kung ano? Kasi gumagalaw tayo sa mundong ito eh. We live each day. We spend our time, our effort, our energy, our resources each day.
Kaya paano natin ipinamumuhay ito? Ang unang katangian, tayo ay nananalangin unselfishly para sa iba. Wow. Di ba? Malinaw yung sinabi dun, di ba? Sabi sa verse 1. First of all, then, higit sa lahat, tandaan, hinihikayat, kasi I urge, sabi niya, hinihikayat ko kayo, okay, I urge na kung saan ang lahat ng panalangin, ang lahat ng hinaing, ang lahat ng pamamagitan at pasasalamat ay gawin ninyo para sa lahat ng tao, para sa mga hari at sa lahat ng mga nasa posisyon. Nang sa gayon, tayo ay mamuhay ng mapayapa, tayo ay mamuhay ng kaiga-igaya, may kabanalan, at dakila sa lahat ng paraan. O, di ba? Ang linaw. So, dito makikita natin, mga kapatid, tayo dapat ay nananalangin unselfishly. Paggising niyo sa umaga, aminin ninyo, ano ang una mong pinagpe-pray? Aminin. Like it or not, you have a routine prayer. And your prayer is always focused to you, focus sa family mo, focus dun sa mga taong mahalaga sa'yo, and then everyone else are just nothing. Even though they ask for prayer request, you forgot them. Why? Is that wrong? No. But is it selfish? Yes. Kasi iniisip mo lamang yung sarili mo, yung core mo. Walang masamang isipin ang sarili. Ang sabi ng Biblia, love your neighbor as you love yourself. So, how do you love your neighbor? You pray for your neighbor. Pagka naglalakad kami, nakita kang pulubi na hirap, you pray for them. Kung wala kang may bibigay, you just pray. Pero kung may bibigay ka, magbigay ka. Yung kapitbahay mo, na nag-aaway lagi niyan, laging away ng away. Nagmumurahan. You pray for them. You know? You pray for the president. Magaling tayong pumuna sa mga mali sa paligid natin. Pero hindi tayo marunong umalada sa kanila sa panalangin. Galing po, no? Magaling tayong pumuna sa mga mali sa paligid natin. Pero hindi tayo lagi nakakaalala para sa kanila sa panalangin. So, dapat tayong manalangin unselfishly para sa lahat at maging para sa mga tagapamuno. How many times have you prayed for the president, for the vice president, for the officials in the government, para sa mga police, para sa mga nagsiservisyo sa publiko? Kung bakit daw pala minsan may kaguluhang umiiral sa mundo kasi hindi tayo nananalangin. Iniisip natin na by just being so focused in your life, it's good enough and then God will take care of the rest. Pero sabi ni God, kung talagang mahal mo ako, manalangin ka para sa iba. Sinabi ng Panginoon para sa pamamagitan ni Apostol Pablo, panalangin mo iba, hindi naman yung puro ikaw lang. Hindi pa nag-pray ka, Lord, bless mo ko, Lord, paying ganito, Lord, thank you sa ganito. It's all about you. Remember, your relationship with God is not just about you. It's about God. And then how you promote His love. You promote His love by praying for others. Okay? And then, you pray for them in the name of Jesus Christ. Verse 4 to 6. Bakit in Jesus' name? Una, pray ka dapat unselfishly, di ba? As you pray unselfishly, sa ilalim noon ay kung saan different prayer ay dapat pinapahayag mo para sa lahat at para sa mga tagapamuno. Na ngayon, kung mananalangin ka, ipag-pray mo in Jesus' name. Huwag mo pag-pray sa pangalan mo. Sigurado sasagutin ng Diyos yan. Kasi walang effect yung pangalan mo. Alam mo yun? Kahit na ipag-pray mo yung ano mo, isipin mo, no? May prayer request ka, tapos ipag-pray mo saan sa pangalan mo. Honestly, walang kahihinatnan yan. But if you pray in Jesus' name. Why? Kasi si Kristo, sabi diyan in verse 4 to 6, si Jesus Christ who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Na kung saan ang ating manunubos ay hinahangad na maligtas ang lahat ng tao at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. Sapagkat meron lamang isang Diyos. There is one mediator. Isa lang ang tagapamagitan between sa God, sa Diyos Ama, at sa tao. Sino yun? Si Hesus Kristo, na kung saan binigay ang kanyang sarili bilang ransom, bilang pantubos, na kung saan ay patotoo sa atin ngayon. Dahil
sa ganitong katotohanan, dapat nating pakatandaan mga kapatid. Anumang ipag-pray mo sa pangalan ni Jesus, magtatagumpay. Sasagutin ng Panginoon sa tamang panahon. This is not some kind of magic. This is the reality when you pray to God. Because si Christ ang naging tagapamagitan between God and man, di ba? Siya lang ang tanging daan. Sabi doon kasi, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, sabi sa Romans 6:23. Pero, subalit, buhay na walang hanggan ang kaloob niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, kung sino man ang pinanananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At tinatawag na anak ng Diyos ang sino mang sumasampalataya kay Jesus. Ngayon, bakit nangyari yun? Dahil si Kristo ang tagapamagitan at siya ang tumubos sa atin. Siya din ang binigay ng Ama upang tayo ay makalapit sa Kanya. So, kaya yung sinabi ni Christ sa John 14:6 is very clear. It's not just a message of salvation. It's a message of reconciliation, of relationship, of broken relationship, reconciled. Because of what? Because of Jesus' name. That's why when you pray in Jesus' name, it is impossible for God not to answer. Why? Kasi pag sinasabi mong, I believe in you, God Almighty, and I believe in your Son, Jesus Christ, who died on the cross for me, for my sins, and for all of the people that I love. Pag sinabi mong ganun, dahil, sabi ng God, okay, kasi anak na rin kita dahil kay Jesus Christ, sasagutin kita. Huwag niyo kakalimutan ang posisyon na yan. Anak ka ng Diyos. How? Because of Christ. Christ who died on the cross. Siya ang ating pamagitan, siya ang ating manunubos, siya ang tumubos sa atin, siya yung pangbayad sa sanla. Si Jesus ang ating manunubos. Siya ang pumalit sa atin na dapat tayo. Kasi nga, sabi ni God, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Hello? Romans 3:23. Kahit anong gawin nating kabutihan, magpakabait, kahit lumundag ka sa tuktok ng bundok at magpagulong-gulong, hindi ka liligtas ng sarili mo. Dahil makasalanan tayo. But because of Christ, who is sinful, who is not sinful in very nature, ang naging daan para tayo matubos. Kaya nga, kapag itinaas natin ang ating mga kamay sa panalangin, hindi sa paraang mapanakit na magdudulot lamang ng matinding kaguluhan at pagdududa sa isipan ng marami. Tandaan natin mga kapatid, ipanalangin natin ang iba, hindi lang ang ating sarili. Ang panalangin dapat natin ay itinataas natin sa trono ng Diyos upang sa gayon siya tumugon sa atin. Pero kung mananalangin ka para sa iba, saliksikin mo ang puso mo na hindi ka dapat nananalangin dahil galit ka sa kanila. Dapat mo silang makita na isang makasalanan na kung saan nangangailangan ng tagapagligtas. At ikaw na alam mo na ang kaligtasan, huwag mong ipagmayabang ikaw ligtas at ang iba hindi. Shame on us when we do not share the gospel and we do not reflect His love, starting by praying for others, starting by praying para sa mga leaders. We should pray for them as well in Jesus' name. Dahil tandaan natin, isang kaluluwa lang na maligtas, libong-libong anghel ang nagpupunyagi sa kalangitan. So, tandaan natin, kailangan natin ipanalangin ba? Ang kabanalan ay tumutukoy sa tamang pagsamba sa Diyos. Pagiging totoo at ibig sabihin, makitungo ng buong pag-ibig sa kanino man. Alam niyo yun, huwag tayong maging ipokrito that we're saying we're Christians and we are saved. Yes, you are. But a true Christian reflect a good relationship with his fellow men. And he starts by praying. At tandaan natin, hindi ibig sabihin gayahin natin ang maling gawa ng iba, kundi dapat ipakita natin sa kanila ang ilaw ni Kristo. Itong dalawang katotohanan natin hindi pwede magkahiwalay. Alam niyo yun? Yung ipanalangin natin ang iba, pero at the same time, mabuhay tayo ng may kabanalan. Okay? So, tandaan po natin. Pangalawa, dinidiin dito. Ito yung maganda. 1 Timothy chapter 2, verse 8. Sabi dito, I desire that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Bakit sinabi ni Pablo ang ganito? Kasi yung senaryo ng time na yon, may problema sa church. Yung mga lalaki, para bang nagpapaligsahan sila kung sino yung mas okay at sino yung nararapat at di nararapat.
Ang dinidiin ni Pablo, ang mga lalaki sa church, ang lalaki kasi talaga dinesign as representative ng Panginoon sa harap ng Panginoong Kristo sa harap ng Diyos Ama. Tapos, ang mga babae naman, sila ay dinesign na kung saan ay maging supportive. Hindi sinasabing may hierarchy. Men are not higher than women. Kundi ang tinutukoy dito na submission is kilalanin ng babae ang representation na ipinagkatiwala sa mga lalaki. Kaya nga kapag ang lalaki o sa pamilya, yung tatay, hindi nagte-take charge sa leadership ng family niya sa harapan ng Panginoon, bilang lalaki, bilang tatay, ikaw ang iniwanan ng Diyos na kung saan ng responsibilidad upang gabayan at ingatan at turuan ang iyong mga anak patungo sa liwanag ng kaligtasan. It is your duty. Now, if a man deny that opportunity and blessing, aalisin sa kanya yun at ibibigay sa kanyang wife. Actually, it's shame on men. Most men nowadays, you cannot find them in the church. They are somewhere else. Hindi masama ang makipag-socialization, pero dapat mo muna intindihin. Alamin mo ang priority mo. Ang God, ito, God ang pinaka-higher. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Then how do you glorify God? By doing things. Uunahin mo yung priority mo. Family. And then second, sarili. And then third, extended family. And then friends. And then acquaintance. Okay? If you're truly following God, how can you be a servant of God kung sarili mong pamilya hindi mo maasikaso? Tandaan natin, ang mga men, hindi tayo tinawag ng Panginoon para magpayabangan. Kasi ang lalaki always seeks for honor. Women always seeks for security. And as men, kaya ganoon na lang ang paalala ni Pablo sa mga lalaki, mga kalalakihan, huwag kayong magpayabangan. Sa madaling salita, pray for everyone at every time, whenever and wherever. Manalangin para sa bawat isa sa lahat ng pagkakataon, kahit saan at kung kailan. Okay? Pangalawa, we must pray in faith. No doubts and no disputes. Alam niyo, meron ako isang message, hindi ko pa na-share sa inyo. Pag binasa ninyo yung buong book of John, you cannot find the word na mauna ang repent. Laging nililito is about believe. How can you repent to God, rather, if you don't believe? You can only repent if you believe. You have to believe first before you can repent. Repentance without believing is not true repentance. Dahil ang repentance na yon is, kahit ang demonyo din naman gagawin yun eh. Natatakot pa nga, nanginginig pa nga. Pero ang tunay na repentance, nanampalataya ka. Kaya nga, kung nananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka nagdududa sa Kanya. Walang pagdududa at hindi ka nagtatalo-talo kung ano man yung inyong sitwasyon sa isa't isa. Hindi ko nabibigyan ng details yan, okay? Pero ito lang ang pinakadidiin dyan. When we are showing yung ating practice sa simbahan, ang number one core natin, we pray. Don't pray. Alam niyo yun? Mas maganda pakinggan sa English. We pray, we don't pray. Hindi tayo nambibiktima. Nananalangin tayo, hindi tayo nambibiktima. So tandaan po natin, napakahalagang isipin na kung talagang tayo ay may personal na pagkilala sa Panginoon, we pray for others unselfishly. And then, mga kalalakihan, huwag tayong magpaligsahan sa loob ng church o magpagalingan, kundi tayo magtulungan at tayo magpanalanginan. At the same time, kung mananalangin tayo, as God representative ng ating family, we should pray without a doubt. And then, the same time, we should pray na kung saan walang disputes. Pangatlo, women in the congregation should get over being troublemaker. Dito yung issue sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 15. Marami nagtuturo ng baloktot sa panahon na ito. Pero ang right interpretation ng text na ito ay hindi issue yung pananamit. Ang issue doon yung kanilang puso. Honestly, the Word of God remain and always applicable in different times and culture. Ibang pananamit noon, ibang pananamit ngayon. Pero ang point dito ni Pablo, kahit na nag-a-adorn kayo, yung talagang meaning, ang hindi niya, kahit na anong ganda-ganda ng itsura ninyo, pero kung bulok ang itsura sa loob, alam niyo, ganda nga ng mukha mo, ganda nga ng bihis mo, ganda ng forma mo, pero yung ugali mo naman, naka,
basurang laman ng utak mo, ang iniisip mo ay puro chismis. Dito kasi, nangyayari, yung mga babae, sila yung nagkukos ng trouble sa church, kaya yung mga lalaki, nag-aaway-away. Ano yung ginagawa ng mga babae? Nagchichismisan, kakampihan, nagtuturuan, kung sino yung pinakamagaling. Mali. Bilang mga babae sa loob ng church, our role is magkaroon tayo ng tamang attitude. Hindi tayo dapat maging troublemaker. Pag sinabi mong troublemaker, mga rogue, sisimula ng gulo, huwag tayo dapat mga power pop girls, no? Hindi tayo yung tipong, pag sinabi kong power pop girls, hindi yung animation, power pop na kung saan ay pinopromote na tayo, oh yeah, I am the power of this group, tapos tayo nagkukos ng trouble. Dapat, unang tandaan mga babae, dress modestly as an outward act of inner worship. Kasi, kahit anong ganda ng itsura mo sa labas, pero kasamaan ng ugali ang dito, paano masabing kilala mo ang Panginoon at masasabi mong love the Lord, I love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my strength, and with all my mind. But I do not love my neighbor kasi hindi ko siya gusto. Hindi ganon. If you truly love the Lord, magre-reflect yun sa relationship mo sa kapwa mo. If you're saying that you love the Lord and then galit ka sa kapwa mo, meron kang problema. Saka usually, troublemakers, sila yung mga matampuhin, sila yung mga konting kibot, parang nana, alam mo yun. Dapat you have overcome such and such as you grow in the Lord. Yun na po yun. Yun po ang katotohanan. Manamit na maayos bilang panlabas na kaanyuan ng pagsamba at katapatan. Hindi ako against sa fashion. Pero depende sa fashion. Okay? Pag sinabi mong palda, hey, palda is great. Pero kung sasabihin mong pupunta ka sa church at ang miniskirt mo is mini-mini, parang para sa manika lang, hindi naman yun nararapat. So you dress properly. Hindi naman masamang magpantalon sa ating panahon na ngayon, mga babae. It's fine. As long na hindi mo pinapakita ang hugis ng katawan mo. You know what I'm saying? Na kung saan ay body fit na nga yung suot mo, tapos yung pantaas mo pa is putol na blouse na kita pusod, gusto mong makita. Tapos yung parang kinapos ka sa tela, o hindi ko alam kung kunulang ka ng pambili, pati yung cleavage mo pinakikita mo. Ba't ka pa nagdamit? Ang punto rito is, there's nothing wrong with fashion. I am a designer. Fashion ay okay. Pero yung fashion na kung saan ay creating to seduce men is not fashion at all. Magkaiba yun eh. Tandaan natin, no? And then pangalawa, as man's partner, be submissive in leadership. Most especially in the church. Kasi may mga babae, ang mga asawa nila ang representative ng family. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, sometimes God would take the responsibility from men when they are being irresponsible and it will be given to the women. Ngayon, may mga babae naman na masasabi natin they are widowed. Pero sa ganung case, sila nagtitake charge sa kanilang leadership. Hindi masyadong critical tong issue na ito para sa akin. Okay? As man's partner, be submissive in leadership. Pangatlo, live with self-control. Why? Bakit pinakadiin to sa mga babae? Although sinabi din to sa mga lalaki in another chapter of Timothy about sa leadership ng mga lalaki, about self-control. Pero dito, in particular, binanggit niya, live with self-control. Mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Kasi nga, ang babae, mas emotional kaysa sa lalaki. Kapag ka tinamaan ng emosyon, ayan na, hindi na napipigil ang sarili. Kunyari may nakatampuhan. Mahirap magpigil ang dila. Kaya ang tendency, James chapter 3 really told us about it. So dapat nating bantayan ang ating sarili. Tandaan natin, 3 bagay lang ang dinidiin ko rito. Bilang isang mabuting halimbawa ng ating iglesia o patotoo o nakagawian, manalangin tayo ng unselfishly para sa lahat, para sa mga namumuno, para sa kapitbahay, para kung kanino man. At ang mga lalaki naman, magkaroon tayo ng tinatawag na unity of leadership. At ang mga babae naman, we should be a peacemaker, not a troublemaker. At sa madaling salita, mga kapatid, RCCSJ, I am so blessed to be with you the last time. At napakaliit ng ating time. And also,
gusto ko lang din malaman ninyo at sa ibang mga kapatid dyan, sana pagbalik ko, makapunta ako dyan sa inyo, ay magkaroon tayo na mas mahabang time of fellowship. I would like to spend time with you. It's really a blessing to share the gospel with you guys and to let you know that Jesus loves you. Every big thing starts from small beginning. And our CSJ, as we remain faithful in the Lord at magbabad tayo sa panalangin, maging unified tayo, maging peacemaker tayo. Actually, tatlo yung message, di ba? Pray unceasingly. Second, makikita natin doon, work together in unity. And then third, pinakadidiin din doon, be a peacemaker, not a troublemaker. So tandaan natin, tayo ang katawan ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Tinawag tayo para sa isang banal na layunin. Tagapagtaguyod ng ating dakilang lumikha upang maghatid ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala ng personal sa Kanya. Hindi tayo dapat mamuhay o makipagtalo at kumilos na parang isang taong walang Diyos. Kung talagang may relasyon tayo, bagkus ating sundin ng buong pag-ibig ang panuntunan ng ating Ama ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng may katapatan. Sundin natin ang kanyang kalooban ng walang pag-alinlangan at pagbabalat kayo. Okay? Huwag mo siyang sundin dahil ikaw ay panatiko lang, kundi dahil sa pag-ibig, ikaw ay devoted sa Kanya. Itaas natin ang ating mga kamay sa panalangin, tama yan. Higit sa lahat, sama-sama tayong gumawa ng walang pagdududa at pagtatalo, maging masigasig tayo sa ating mga pananampalataya. Tandaan natin, dahil kay Kristo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Dahil kay Kristo, tayo ay mga mananagumpay. Dahil kay Kristo, walang imposible. Amen. Tayo manalangin. Aming Amang mapagpala, salamat po sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat po sa iyong simple na paalala pero matibay na pundasyon ng aming buhay bilang mananampalataya, bilang isang iglesia, bilang isang pamilya. Nawa ang iyong kapurihan ang siyang patuloy na mataas, madakila sa aming mga buhay. Bantayan mo kami, Panginoon, sa tuwi-tuwi na at dinadalangin namin, Panginoon, maging aming bayan, ang aming mga tagapamuno, na kung saan kayo po ang kumilos sa bawat isa. Patuloy mong gamitin ang RCCSJ sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Let them grow, God, in your grace, in your mercy, day after day after day. May you give wisdom to my brother, O God, na kung saan sa kanyang pangunguna, Panginoon, sa leadership ng RCCSJ at sa mga sisters, Panginoon. Pinupuri ko kayo at pinapasalamatan, dinadakila, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon, at dali mo pong patuloy pa ang mga kaluluwa palapit sa iyong trono ng biyaya through them. Use them as the salt and light of the world in this part of San Jose del Monte, Panginoon, at sa mga lugar na gusto pa nilang abutin. Bless Brother Marvin once again and his wife. Bless the whole church of God. Bless, Panginoon, ang anumang mga pangarap nila. Kayo po magbigay ng katagumpayan. Ano ba na ang mga pagkukulang, kahinaan, Panginoon, alam namin ito po hindi magiging hadlang para pakinggan mo kami kasi mga anak mo kami, and we humbly bow down unto you. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless po muli. Till next time.